Nakakapayat nga ba ang pag-exercise or nakabawas ng timbang? Ang sagot po dyan is yes and no. So tapusin mo tong bidyong to para malaman mo kung bakit. Kung nasa deficit ka at nasa maintenance ka, kaya kang papayatin ng exercise. Pero kung nasa calorie surplus ka, imposible yun. Sobrang imposible. Pag mas maraming pumapasok na energy kaysa sa lumalabas, imposible talaga. Yan yung sinasabi ko eh. Kaya ang hirap ng tansyahan ng kinakain eh. So yan, example, tansya-tansya ang kinakain mo. Ngayon, nag-start ka ngayong magbike. Nakahiligan mo magbike. Umaakyat ka sa bundok, o example, merong lake sa inyo, umiikot ka doon ng 2 beses araw-araw. So, consistent mong ginagawa yon. So, sa umpisa, mababawasan ka ba ng timbang? Depende. Pag nabawasan ka ng timbang, ibig sabihin, wala ka sa calorie surplus. Nasa maintenance ka or mas mababa. Pero, kapag nagbike ka ng nagbike, at talagang hindi gumagalaw ang timbang mo, isa lang ibig sabihin nun, nasa calorie surplus ka. So, hirap no? Kasi yung iba dyan sinasabi, bakit yung ibang nakikita ko namamayat pag nagbabike? Hindi ho lahat ng biker ay payat. Ang dami ko ho nakikitang mataba. Matagal na nagbabike yung mga yon. So, gaya nung nasabi ko kanina, mas marami yung pumapasok na energy kaysa sa lumalabas. Makakatulong ang cardio kapag nagpapapayat ka. Siyempre, calorie expenditure pa rin yun. Nagbabawas ka ng calorie. So, matutunawan ka talaga kapag nag-exercise ka or naggagalaw ka. Ang talagang pipigil lang sa pagtunaw mo ng taba pagdating sa exercise is yung calorie surplus. Hindi mo nga kasi malalaman nyo kung hindi ka nagbibilang ng calorie. Mahirap pag hula-hula. So gaya nun, umiikot ka ng 2 beses sa lake. Araw-araw yun. To, example lang, natutunawan ka ng 300 calorie. Example lang yung number. 300 calorie araw-araw. 300, 300. Eh malakas kang kumain. Sa sobrang lakas mong kumain, 600 naman yung kinakain mo. Oh, di ba? So, para saan yung tinunaw mong 300 kung 600 yung bumabalik? Gets? Kaya ang sagot ko talaga dyan is yes and no. Hindi masasabi, depende sa inyo. Kung nagbibilang ka ng calorie at nasa calorie deficit ka, kasasabayan mo ng exercise, yan, the best combo. Talagang papayat ka dyan. Pinagsabay mo eh. Kahit nga wala ka sa deficit eh, kahit nasa maintenance ka eh. Kasi ang mag-expend na ng calorie is yung mismong exercise na ginagawa mo. Kaya sabi ko sa inyo, magkakagulo-gulo ang fat loss journey mo kapag hindi ka nagbibilang ng calorie. Magkakagulo-gulo yan. May panahon dyan na sa umpisa, mababawasan ka lang na mabilis and then pagtagal, plateau. Wala, magi-stack yung timbang mo. Wala na. Maguguluhan ka na. Yun. Kaya ang the best approach dito, mas maganda na yung bilangin mo para accurate. Para talagang sure na sure. Tsaka ito pa, may isa pa. Para doon naman sa mga sinasabi ng iba na hindi na daw kailangan mag-deficit, babawiin na lang daw sa exercise or sa cardio, yung sinasabi nila is depende yun sa schedule ng tao. Kung ikaw, nakaya mo mag-cardio na maghapon, hindi lahat ng tao magagawa yun. Meron dyan mga busy sa trabaho, merong negosyo, napasok sa school, so hindi pwedeng i-generalize yun. Yun kasing kinagandahan ng calorie deficit. Talagang kayang-kayang ipasok yun. Pwede sa lahat ng schedule yun, kayang-kayang ipasok ang deficit. Hindi rin bumabase ang calorie deficit sa budget. Mahirap ka or may pera ka, pwede kang mag-calorie deficit. Halos yan, majority kayang gawin yan. Pero yung magtunaw ng taba, nang gamit lang is cardio, depende yun sa schedule ng isang tao. So, yun lang muna. May follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.